Ang daming e-com seller ngayon gusto nang mag-quit. Ang lagi kong naririnig, "Sir, ang hirap nang magbenta sa Shopee. TikTok ads ko, hindi na ako kumikita. Nalulugi na ako ng nalulugi. Ang taas na ng mga platform fees. Ang baba na lang ng kita ko." Pero I want to be real with you for a minute. Honestly, hindi negosyo ang problema. Hindi rin ang platform. The real problem is the strategy that you are doing and the mindset that you have. Kasi I've seen it 100 of times. Kung tama yung strategy mo, malinaw ang mindset mo, at alam mo ang e-com equation, kahit anong platform pa yan, bebenta, kikita ka pa rin. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, I'm Richmond Tan, founder of Ecom Accelerator. We manage Shopee and TikTok stores na nakakapagbenta ng 100,000 above. At sa lahat ng clients namin, we are able to generate 100 million monthly sales. At alam mo ba, sa lahat ng sellers na nakita ko, may isang sobrang linaw na pattern na laging lumalabas. Yung mga nag-a-adjust, nag-i-innovate at sumasabay sa changes, sila yung mga nagte-10x at nagdo-dominate ngayon ng platform. At yung mga nagre-reklamo, sila yung napag-iiwanan. At ang ending, sila ang unang nag-quit. At gusto ko tabigyan ng isang katotohanan na na-realize ko lang rin lately. And that is, even though sobrang hirap na ng e-commerce ngayon, it's still the best business ngayong 2026. Kasi think about it, anong business ang pwede kang kumita kahit wala ka sa location? Kahit na nasa beach ka sa Siargao or nasa ibang bansa ka, kung tama ang pag-automate mo ng operations mo, pwede ka pa din consistently kumita ng malaking pera. Tapos isipin mo pa, anong business ang pwede kang mag-scale sa buong Pilipinas? Lahat ng Pilipino, kahit sa Visayas or Mindanao, ang bebentahan mo nang hindi mo kailangan gumastos ng malaking pera for expansion. E-commerce today is still the best business kasi it gives you location freedom and capital freedom. Kahit saan, kahit magkano ang kapital mo, pwede kang mag-start at kumita ng malaki sa e-commerce. Kaya before mong sabihin na tapos na ang e-commerce at gusto mo nang mag-quit, kailangan mo munang panoorin ang video na to kasi I'll show you exactly why e-commerce is still the best business and how you can make it your business. One of the biggest reason on why e-commerce is the best business to have ngayong 2026 ay dahil sobrang data-driven ito. At kung mapag-aaralan mo ng mabuti, ito rin ang reason kung bakit magiging sobrang successful ka na e-com seller. One of the main differences ng physical store sa isang e-com store ay sa e-commerce, kita mo ang lahat. Nakikita mo kung ilang visitors ang pumapasok sa isang buwan, ilan ang conversion rate mo, ilan ang average order value mo, at ang iba pang mga metrics mo. So ano nga ba ang ibig sabihin nun? That means alam mo kung ano ang dapat mong i-optimize. Based on the data, kung marunong ka magbasa, sasabihin yan sa'yo kung ano ang kailangan mong ayusin at kung nasaan ang potential. And that right there is the biggest advantage ng e-com compared to physical. Kasi sa physical, sobrang hirap mong makakuha ng data. Hindi mo alam kung ano ang gumagana at ano ang hindi. Parang nanguhula ka na lang, hoping na maka-jackpot ka at bumenta ng malaki. Pero in e-commerce, you can scientifically create it as long as you understand the e-commerce equation and your numbers. Kaya sa e-commerce, nasa kamay mo ang lahat. Kung wala kang benta, dahil sa'yo yan. Kung malaki ang benta mo, dahil yan sa effort mo. Hanggat hindi mo pa nasusubukan ang ibang approach. So if you are a seller na nahihirapan sa e-commerce at iniisip mo nang mag-quit, I want you to first learn one concept. At ito ang e-commerce equation. So sobrang simple lang ng e-commerce equation. Binubuo ito ng 3 metric na nagpapagalaw ng benta sa store mo. Number 1, traffic. Ito yung number of people na nakakakita sa store mo. We can also call this visibility. In terms of a physical store, ito yung kung gaano karami ang pumapasok na tao sa tindahan mo. Karamihan ng mga bagong sellers, ang problema ng store nila ay ang traffic. So I want you to go to the business insights ng Shopee store mo. Tingnan mo in the past 3 months kung tumataas ang traffic mo. And if not, most probably, merong problema ang traffic mo. By identifying na yun ang problema ng store mo, you can create strategies to improve and generate more traffic to your store. Now, pag-usapan naman natin ang pangalawang metric ng e-com equation. At ito ang conversion rate. Sa lahat ng pumasok sa store mo, sa tindahan mo, ilan ang bumili sa store. Ang metric na to is a direct reflection kung gaano ka-appealing ang offer or ang pricing mo. So ang conversion rate ang dapat mong tingnan kung gusto mong malaman kung maganda ba ang offer mo sa market. If mababa ang conversion rate mo, you need to think and implement strategies
to increase your conversion. Kasi this is a common misconception na meron ang mga sellers. Iniisip nila na it's always about traffic, ads, affiliate, gastos dito, gastos dyan. Pero hindi nila nare-realize na mataas pala ang traffic nila pero mababa lang ang conversion rate nila. And lastly, ang third metric ng e-com equation is the AOV or the average order value. Pagdating sa e-commerce, lahat ng order na pumapasok sa'yo, lahat ng customer ay binabayaran mo. That is why you need to maximize your AOV para masulit ang binabayad mo sa platform. We usually do this by creating vouchers, promos, bundle deals, add-on deals, at marami pang iba. Pero that is the fundamentals of e-commerce. Kung mahina ang benta mo ngayon, I guarantee you, 1 or 2 metrics ng e-com equation ang may problema. Ang trabaho mo bilang seller is to figure it out and create strategies to fix it. I'll leave a link sa comment section kung saan diniscuss ko in detail how you can scale to 10 million per month using the e-com equation. And that right there is the technical explanation kung bakit mababa ang benta ng ibang sellers at gusto na nilang mag-quit. Pero ngayon, let's talk about the psychological and emotional reason kung bakit gusto na nilang mag-quit. And that is, karamihan ng mga sellers na malapit ng sumuko ay nakatrap sa 2020 na mindset kung saan sobrang dali lang magbenta sa e-commerce. Magpo-post ka lang ng product, mag-upload ka lang ng items, automatically may papasok ng benta. Pero ngayon, in e-commerce, wala nang ganon. That kind of setup is long gone. Ngayon, kung gusto mong makabenta sa e-commerce, you need to have good product listing, you need to invest in ads, you need to invest in marketing, you need to invest in live selling. Sobrang dami mong kailangan gawin. Sobrang taas na ng competition, tumataas na ang fees, nagbabago na ang algorithm, at sobrang hirap na. Kaya yung mga sellers na nasanay sa madaling sistema dati, hindi sila nakapag-adapt, kaya napag-iwanan na sila ng ibang sellers. And yes, tama naman, it's a bad thing. Pero it's also an opportunity for sellers like me and you. Yung mga sellers na walang tigil sa pag-aral, yung mga sellers na walang tigil sa pag-improve, yung mga sellers na nag-i-invest ng oras at ng effort para ma-improve at maintindihan ang larong e-commerce. Kasi alam nila at alam natin na e-commerce is still the best business ngayong 2026. At dahil maraming sellers nang nag-quit, it's a golden opportunity for us. Kasi tayong mga sellers na natitira, tayo ang magiging successful. So para sa mga sellers na gusto nang sumuko, let me ask you this. Nasubukan mo na ba lahat? Or ganun pa rin ang ginagawa mo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang common mistake na nakikita ko sa sobrang daming sellers. And that is, they treat e-commerce as a sideline business. Kung gusto mong maging successful now sa e-commerce, kailangan yan ng undivided attention at 100% effort mo. Kung tratratuhin mo yan na parang sideline lang, kikita ka rin ng sideline money. Pero kung seseryosohin mo ito, you have the potential to earn hundreds of thousands, if not millions. Kung gusto mong maging successful, kailangan mong baguhin ang mindset mo. Mula sa isang seller na kung bumenta ako, okay lang. Kung bumenta ako, hindi. You need to become a seller that tries to understand the game. Hindi ako bumibenta, bakit? Or kung bumibenta ako, why? What works? What doesn't works? Kasi by identifying these things, mas malalaman mo kung ano ang effective, what things you can do more, and what you can improve sa store mo. And above all things, kailangan mong magkaroon ng sistema. Kasi pagdating sa larong e-commerce, kung wala kang sistema, hindi ka makakapag-scale, hindi ka makakapag-grow, at mapag-iiwanan ka ng mga customers mo. At huwag mong kakalimutan ang unang-unang sinabi ko sa'yo on why e-commerce is the best business out there. Location freedom. Pero kung wala kang sistema, you will always and forever be stuck sa operations mo. Hindi tatakbo ang e-com business mo kung wala ka. At yan ang trap ng e-commerce, and you lose one of the best benefit of being an e-com seller. So ang advice ko sa'yo is you need to invest time in creating a system that works. Now, I want to talk to sellers na gusto nang mag-quit. Before kayong mag-quit, I want you to join this challenge. And this is the 90 Days Road to 1 Million Challenge. Before kang sumuko, I want you to join this. Sa challenge na to, the goal is simple, and it is to reach 1 million in sales regardless kung saan ka magsisimula. Kasi gusto kong ipakita sa'yo na may pag-asa pa ang e-commerce store mo. And in return, isa lang ang kapalit na gusto ko. I want you to 100% commit in this challenge. Maglalaan ka ng tamang oras at tamang effort sa challenge nito. Okay ba yun sa inyo? Okay. Now,
pag-usapan naman natin kung ano ang mangyayari sa month 1 of the challenge. So sa month 1, we need to focus on the foundation. Kailangan mong i-audit ang top products mo at ang business insights mo to identify kung ano ang gumagana, ano ang problema, at ano ang bottleneck ng operations mo. Kailangan mong gamitin at i-apply ang ecom equation na tinuro ko sa iyo kanina. So sa month 1 ng 90-day challenge na to, it's all about traffic generation. So tulad ng tinuro ko sa iyo, there's only 3 ways to generate traffic sa e-commerce: paid ads, affiliate, and organic efforts. And sa week 1 and week 2 ng unang buwan natin, I want you to focus on organic efforts. Ang gusto kong gawin mo ay i-optimize mo ang mga products mo. Improve the quality of the photos, improve your SEO targeting, gumawa ka ng content on your products, and do live selling. Now that natapos mo na ang organic efforts, sa week 3 and sa week 4 ng unang buwan natin, I want you to introduce paid ads and affiliate marketing sa store mo. If you want to know more kung paano magagawa ng tama yung affiliate marketing at yung ads, check out the other videos in my channel kasi tinuro ko rin yan lahat in detail. So the goal of the first month is very simple. It's to generate traffic and demand sa store mo. At dito na papasok ang month 2, which is the conversion rate and market product fit. Ngayon na sobrang dami ng traffic at demand na pumapasok sa store mo, we want to evaluate and let the market tell us kung kamusta ba ang offer at ang pricing natin. So during the month 2, I want you to review your conversion rate and your conversion metrics. Tingnan mo on each product level kung ano ang mababa ang conversion rate mo. At yung mga products na yun, kailangan mong ayusin. Fix the offer and the pricing. Maybe kailangan mong babaan ng presyo or dagdagan ng vouchers. Pero the bottom line is, based on the data and the traffic na papasok, sasabihin sa'yo ng platform kung ano ang kailangan mong ayusin na produkto. So during the second month of this challenge, dapat nakafocus ka lang sa pag-ayos ng mga items mo na mababa lang ang conversion rate. And lastly, sa third month, dito na pumapasok ang scale. Kailangan mo tingnan during the first month and the second month kung ano ang effective strategies na ginagawa mo. Effective ba yung live? Effective ba yung content? Effective ba yung affiliate marketing? Or baka effective yung SEO optimization? Kailangan mong i-identify kung ano yung pinakamaganda ang resulta and do more of that during the third month. Ganun lang kasimple. And pag ginawa mo yan lahat, I promise you, tataas ang benta mo and you won't feel like quitting. Kapag sinunod mo ang plano at ang challenge na to, I promise you, marirebuild mo ang business mo, ang mindset mo, at ang tiwala mo sa sarili. Because I genuinely don't want you to quit. Kasi e-commerce is the best business ngayong 2026. And I am dedicating all my time para matulungan kayo, maturuan kayo, at makakontribute sa success ninyo. If nagustuhan mo ang video na to, I would highly appreciate if you drop a like, subscribe, and comment sa channel ko. And I want you to comment, I'm back sa comment section kung sasali ka sa challenge natin. At kung nalilito ka sa steps na kailangan mong gawin, I want you to send me a private message on my Facebook, I'll pop it up right here, and I will give you a free store consultation and one-on-one coaching. And as always, keep learning, keep growing, and I'll see you in the next video.